Naghihinagpis pero tuloy sa panawagang hustisya ang mga naulilang pamilya nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang ina ni Baterbonia, nakukulangan pa rin sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kaugnay sa nangyaring trahedya sa training. Nakatutok live si Mariz Zumali. Mariz! Emil, marami pa rin mga tanong ang hindi nabibigyan ng kasagutan sa pagkamatay ng anak at basketball player na si Rene Baterbonia na lalo raw nagpapabigat sa pasanin ng kanyang nagluluksang pamilya. Mula sa labas ng kwarto, maririnig ang pananaghoy ng isang nagluluksang ina. Para kay Rovelyn, hindi humuhupa ang sakit sa pagkawala ng kaniyang anak na si Rene Baterbonia. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang 19 na taong gulang na atleta. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Sa kuwang ito ng drone ng Aurora MDRRMO, makikita ang mga sandali na may ahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes ang mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building ng kanilang varsity basketball team ng Ateneo de Manila. Makikita ang pinagtulungan silang madala sa dalampasigan matapos matagpuan sa gitna ng dagat. Nang makausap daw ng ina ni Baterbonia mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles kanina, ito raw ang paliwanag sa kanya. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then kulang yung nila sa akin, pagpahibalo sa ako, ako nga parents, kulang. Kahapon binanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights, wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na
na nilagay sa mga players. Paliwanag pa raw ng mga coach sa nangyaring insidente. Sabi nila, nag-ano daw sila, dito daw yung dagat sa hita at saka ano daw sila, magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Ang explanation kasi kanina, at first daw parang calm pa yung sabi ng mga coaches na andun. At first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na yung first alon daw, yung mga players parang nag-enjoy pa daw. Uy, kasi may malaking alon. Tapos yung second pati third alon doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Hindi na daw nila nakita si Rene pati si Adili. Kahapon, sinabi rin ng ina sa pakikipag-usap ko sa kanya na tingin niya ay may foul play. Kaya kanina, tinanong ko siyang muli. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak mo? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw kung pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Nang tanungin kung balak ba niya magsampa ng kaso, Sa ngayon, hindi ko pa yan naisip. Kasi ang iniisip ko muna yung maano yung anak ko, ma-plaster sa amuang lugar, maato siya sa Agusan or sa Davao, kaya na naghangyo nga dito sa namo siya ibutang within 1 day or 2 days. pati ang mga kasamahan niya dati sa team nagluluksa. Napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Napakalungkot kasi knowing that Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Sa ngayon, dito rin sa Arlington nakalagak ang labi ni Adili hanggat wala pang abiso mula sa pamilya. Nais daw kasi ng pamilya na madala pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Emil, dumating din dito sa Arlington Memorial Chapel sa mga tauhan ng NBI at CIDG pero ayon sa ina ni Baterbonia ay hindi pa raw siya handang makipag-usap pero iginigiit ng ina ni Baterbonia na magaling daw lumangoy ang kanyang anak kaya duda pa rin siya sa eksplanasyon o paliwanag ng Ateneo de Manila University sa sanhi ng pagkasawi nito. At ngayong gabi, Emil, ngayong alas 7 ng gabi ay nakatakdang magkaroon ng misa para kay Baterbonia kaya naman tuloy pa rin ang dating ng mga kaanak at mga teammates nito, mga kaibigan niya, no? At ayon din sa ina ay bukas posibleng iuwi na ang labi ni Baterbonia sa Davao at gayon din sa Agusan del Sur na kanilang hometown. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.